Humina ang bagyong Josie pagpasok sa Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. Alamin natin ang update sa bagyo mula kay Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Magandang tanghali sa iyo, Charmaine. Yes, magandang tanghali din po, Miss Cheryl, maging sa lahat po ng ating mga tigapakinig. Ano po ang update sa bagyong Josie? Yes po, si Bagyong Josie nga po ay tama po kayo, patuloy pa nga yung humina at huling namataan sa layong 1,070 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Nasa kategorya na nga yan na tropical depression at inaasahan na nga natin na sa susunod na mga oras ay kikilos na nga ito hilagang silangan at maaaring makalabas na nga ng ating PAR mamayang hapon o gabi. Inaasahan din yung patuloy pang paghina nito at maaaring maging isang low pressure area na nga lamang din mamaya. Sa kasalukuyan ay wala pa rin itong direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Ano ang nagpapaulan ngayon sa ating bansa at saan yung mga probinsya, mga lugar na dapat maghanda? Habagat pa rin ba ay umiiral? Yes po, tama po kayo ma'am. Habagat pa rin po tayo dito sa may kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Magdudulot po yan ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. For the rest of the country, including Metro Manila, expect po natin yung mga localized thunderstorms lamang tuwing hapon. May iba pa ba ang sama ng panahon tayong binabantayan? Yes po, sa kasalukuyan may bago nga tayong low pressure area na huling namataan sa layong 820 kilometers west of extreme northern Luzon. At may nakikita po tayo dito na dalawang senaryo. Una, maaari itong maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours at habang lumalapit sa may katimugang bahagi ng China ay maaari din itong agarang malusaw. Ikalawang senaryo naman ay mas lalapit siya sa kalupaan ng Hong Kong kaya mas bababa na nga yung tsansa nito na maging bagyo. And either of these two ay wala pa rin po tayong nakikitang epekto sa ating bansa. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.